Maraming netizen ngayon ang nagulat sa tila revelasyon ng isang dating direktor at writer na si Ronaldo C. Carvalho. Sa kanyang sinulat sa Facebook ay doon niya isiniwalat ang isang pangyayari na kung saan ay inimbitahan si Ian Veneracion na mag-appear sa January 2024 Tarlac Festival. At ayon nga sa road manager, 500,000 ang ibabayad kay Ian habang nasa parada at kung lumagpas sa 2 oras ay magbabayad ng additional 100,000 kada oras. Sa puntong ito, tila namahalan ang nasabing community ng Tarlac Festival at sinabi nga nila na papayag sila sa 500K pero kung magbabayad pa ng additional 100,000 kada oras ay tila masyado ng mahal ito. Narito ang buong kwento ni Ronaldo Carvalho. Ang mahal pala ni Ian Veneracion for a public appearance. Requested siya kaya kinukuha siya ng Tarlac Festival to be held on last Sunday of January 2024. Sasakay sa float at ipaparada siya sa bayan ng Tarlac City. Kakaway-kaway lang siya ni hindi siya kakanta. Sabi raw ng road manager ni Ian, 500K si Ian in 2 hours sa parade at pag lumagpas ng 2 hours, may 100,000 additional per hour. Kung may mga kasamang ibang artista, dapat may sariling float, dapat solo lang ni Ian sa sarili niyang float at walang kasamang kung sino-sino. Ito pa raw ang dagdag ng road manager. Siguraduhin mo din na may pangbayad ang mga producer, 50% down payment upon contract signing. Bago sumampa si Ian sa float, dapat fully paid na siya. Ito daw ang maigpit na bilin ng road manager. Walang problema sa bayad. Matagal ko ng client sila at kung sino-sino nang nadala ko, mga sikat pang artista sa Tarlac at wala kaming naging problema. Sabi naman ng talent coordinator. So ni-report ng talent coordinator ang lahat ng sinabi ng RM sa mga pamunuan ng Tarlac Festival na silang magbabayad. Okay naman daw ang 500K kahit sobrang mahal. Ang hindi nila nagustuhan ay yung 2 hours lang si Ian at pag lumagpas, may 100,000 additional per hour. Nakakatakot, hindi namin masasabing matatapos ang parade ng 2 hours. Baka pag 2 hours na dahil bayad na siya, bigla na lang siyang bumaba ng float at iwanan lahat ng tao. Mahal din ang 100K additional fee per hour of stay, sabi pa nila. Binalikan ng talent coordinator ang RM at sinabing umayaw na lang ang client. Natakot sila sa 2-hour rule at mahal na nga yung 500K talent fee niya, may time limit pa hanggang sa matapos lamang naman ang parada. Binalikan daw ng RM ang talent coordinator at sinabing sige na, okay na, payag na si Ian sa 500K at tatapusin niya ang parade hanggang matapos. Pero sabi ng talent coordinator, hindi bali na po, kinukontak ko na po si Piolo Pascual as replacement ni Ian. Sabi ko lang in this true story, OA ang 500,000 for a parade kahit 5 oras pa. Buti kong binabayaran si Ian ng 200K per day, taping, shooting, magdamag, kung may teleserye siya o may pelikula siya. Sa bandang huli ay sinabi ni Ronaldo Carvalho na baka daw ang road manager lang ang humihingi or nagdidemand ng nasabing talent fee at hindi mismong si Ian. Kwento ng talent coordinator, hindi, si Ian talaga yun. Na-experience ko na rin si Ian noon. Talagang makwenta siya at nagbibilang talaga siya ng oras, sabi pa ng talent manager. Sa puntong ito ay hindi man naniniwala ang iba na baka nga hindi si Ian ang nagdidiman ng nasabing ganun kalaking bayad, pero may mga post muli si Ronaldo Carvalho at pinatunayan na ganun talagang maningil at ito nga ang pruweba na inilabas. Dagdag pa sa kanyang post, patuloy na nanganganak ang chika. Here's another proof of Ian Veneracion's high TF. Got this from a new FB friends, Miss Henrietta Cangleon, na na-confirm lang just now after her PM na spam messages napunta. Buti na basa ko, please read our brief conversation. Hi Direk, yung recent concert ni Ian sa Leyte, 1.2 million pero binigay ng 950K kasi for charity. Mahal pa rin. Nagpaalam naman si Ronaldo kung pwede niyang i-post ito sa social media. Okay lang direct, friend ko yung producer kaya nalaman ko, nag-ask ako magkano kasi baka pwede daw siya sa event namin kaso mahal pala. Sa puntong ito ay maraming netizen at tila iba-iba ang kanilang naging reaksyon. Ang iba ay nagsabing at least alam ni Ian ang kanyang worth at ang iba naman ay nagsabing sobrang mahal. Payo din sa mga local government unit na sana daw ay huwag mag-invest ng ganong kalaking pera sa mga artista bagkos ay gawa ng proyekto ang kanilang nasasakupan at mas mapapakinabangan pa ito ng taong bayan. Wala na po masasabi niyo sa story na ito.